Meron na namang isang senador na umamin. Ah, parang si Marcoleta rin. Umaming tumanggap ng donasyon, inamin kung sino nag-donate, inimbestigahan dahil sa plunder, ipinakulong. Galing din sa kanya ang ebidensya. Bakit ang lalakas ng loob nilang umamin? Tapos pag inimbestigahan at kinasuhan, nagagalit naman. O katulad nito, mayroong isang senador na umamin. Ito, pakinggan po ninyo. Si Robin Padilla po ito. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Opo. Mayroon po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan niyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam. Ayan malinaw yung pag-amin. Gusto niyo ulitin? O yan Sige, pakinggan natin kung maririnig ulit natin yung ulitin natin yung kay... Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Ayan Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Ayan pinagyabang pa. Ganon daw siya. Wow. Ay alam ba ninyo, merong isang issue dyan. Si Senator Judge Robin Padilla, reserve service, Kung hindi ako nakakamali, opisyal yan ng Philippine Army. Reserve. Civilian. Normal po yon, legal yon. Maraming reserve military na civilian at politiko. Siya ay reserve na opisyal ng Philippine Army ng ating Philippine Military. Ay umamin siyang ganun. O kayo sa military, mananahimik lang ba kayo? Dahil senador, tatahimik ba kayo? Tanong ko lang. Ay yung kanyang pag-amin, ay yung grupo na kanyang kinaaniban, ay di ba yan ang kalaban ng Estado? Yan ang matagal ng kalaban na ilang dekada na ginagastusan ng bilyon, baka trilyon ng ating pamahalaan. So kayong nasa military, kaya ba niyang palampasin ito? Yan na naman tayo. Dapat ang reserve military na galing sa mga sibilyan ang katapatan sa isa ating saligang batas sa Commander-in-Chief ng ating militar, ng ating gobyerno, ang Pangulo, higit sa lahat. Dapat ang paniniwala at paninindigan ay pabor sa gobyerno or pro-government, kalaban ng kahit na sino. O baka sabihin ng iba dyan, ay reserve lang naman sandali. Hindi ho ba sa sinabing reserve, ganun lang. Alam ba ninyo ang lahat ng reserve na mga opisyal ng gobyerno o wala man sa gobyerno, sa oras ng pangailangan, ipinapatawag yan ng military. Sa oras ng pangailangan, nakataya ang national security ng bansa. Halimbawa, mayroong anumang grupo na pumasok sa ating gobyerno at nanggugulo at may pagkamalawakang sedisyon kung ano man. Kailangan ng ating mga aktibong militar ang mga reserve dahil yan ay mga opisyal din. Ganon po ang implication yan. Ganon po ang kailang responsibilidad. Kaya dapat ay 100% ang kaisipan, paniniwala, pro-government, pro-military. Kung ang isang senador, judge, na reserve ng military, ismi po, ay umamin ng ganyan, delikado yan. Di ba? Naubo tuloy ako. Nakakaubo itong mga senador na ito. Ayan na naman hindi yan panggigipit. Hindi yan harassment. Wala namang nagtatanong kung sino siya. Umamin siya sa national television, nationwide, worldwide. Only in the Philippine Senate na meron pala tayong senador na ganyan ang paniniwala. Hindi po magandang pangitain yan. Dapat ang ating mga kinakula na merong gawin, do something tungkol sa ganito.
O baka isipin nyo, senador yan hindi natin pwedeng pakialaman. O naloko na. Lagi naman ganon, palakasan. Kaya ko sinabi, bakit itong mga senador dyan na ito, ang lalakas umamin, tapos pag inimbestigahan, may problema, nagagalit sa gobyerno. Katulad nga ni Marcoleta, ulitin ko. Wala namang kumikibo dati sa iso ng kanyang pagtanggap ng donation, pero yung kanyang ipinagmalaki pa sa national television at sa interview na tumanggap siya ng 75 million kay Mike Defensor at 2 pang negosyante. O iyan ang dahilan. Kaya nakita ng ombudsman, sandali, congressman ka, corruption yan. Sandali, labag yan sa Republic Act 7080 o plunder law. O kaya nung imbestigahan, may probable cause, ipinal yung kaso sa Sandigan Bayan, na justify na sa Sandigan Bayan, na may basihan, kaya nag-issue ng warrant of arrest, ipinakulong. Yan ay dahil sa kanyang pag-amin. Kung hindi siya umamin, hindi siya makukulong. O sino may kasalanan? Di ba? Ito rin, Robin Padilla. Hindi ko sinabing dapat ipakulong. Pero dapat ito'y disiplinahin ng military. Kasi reservice ito ng militar, ng Philippine Army. At dapat, kung anong dapat gawin dyan ng Senado, dapat din, hindi pwedeng merong ganyan na umaamin. Okay lang na merong pagdudahan. Sa Kongreso, maraming pagdudahan ganyan. Pero walang umaamin. Pag may admission, iba yun. Pag may admission, may pananagutan kung labag sa batas. Pero yung sa pantaha o pagbibintang na ito ay ganito, kung wala namang pag-amin, ay di, wala rin yun. Kasi sasabihin ka agad yan ng mga followers ni Robin Padilla, yung Makabayan Black, ganon-ganon bintang lang yon. Nasaan ang pagpapatunay? Ito, hindi naman siya tinatanong, hindi naman siya iniimbestigahan, umamin in public, nationwide, worldwide, na siya ganon. Hindi ko sinasabing masama yung organization na yan. Yan ay meron ding ipinaglalaban. Kaya lang, yan po ang matagal na at dekada ng nilalabanan ng Estado. Marami nang nabuwis ang buhay sa isong yan. Bilyon o trilyong piso na ang ginagastos ng mamamayan. Dahil 50 o 60 years na nilalabanan yan ng ating Philippine military. Tapos yung palang kanilang reserve or kasamahan na opisyal, yan ang kinaaniban. Kaya yung pag-amin na yon, dapat mayroong pananagutan. Yung pag-amin na yon, basihan para siya imbestigahan. Yan ang malaking hamon ngayon sa bagong Chief of Staff na si General Antonio Naparrete. Siya yung bagong Chief of Staff, kauupo lang, kahapon lang. Pumalit kay General Browner Jr. na nagretiro na. So General Naparrete, ano pong inyong gagawin dyan? Siguro dapat meron kayong gawin. Kasi hindi po magandang halimbawa yan sa loob ng militar, sa isang senador, sa isang reserve army ng Philippine military. May sarili ko pong opinion yan. Please like and share. Subscribe and follow.